Hello guys, samahan niyo akong magluto ng pakbet. Ito nga pala ang ingredients sa step. Tara, let's go! Sa una, hiwain po natin muna ang mga ingredients. Okay, so atin po munang hiwain ang sibuyas at bawang. Para saan nga po ba ang sibuyas at bawang? Bakit po sila mahalaga? Ang sibuyas at bawang po ay nakakaiwas sa sakit. Sila po ay nagtataboy ng sakit. Pati na rin ng mga manliligaw na hindi naman seryoso. O diba? Kala niya seryoso ako, pati kayo nadamay. Sorry na. Sunod naman po nating hiwain ang ampalaya. Ang ampalaya po ay nakakatulong sa asukal sa dugo. Medyo mapait sa una, pero nakakaganda. Parang pag-ibig. Hindi laging matamis pero mabuti sa'yo. Diba? Huwag po natin kalimutan lagyan ng asin para hindi naman ganun kapait. Sunod naman po nating hiwain ng okra. Ano nga pang benepisyo ng okra? Ang okra po ay nakakababa ng kolesterol. Nagpapakinis ng samahan, parang maayos na usapan, walang gusot, o di ba? Sunod, talong. Ang talong mabuti sa puso at presyon. Pinapalakas ang puso parang handang magmahal uli. O sa mga nasaktan, pwede na ulit tayong magmahal. Basta kumain ka lang ng talong. Sitaw. Sitaw mayaman sa hibla at bakal. Mahaba, matibay at hindi naghihiwalay, parang matibay na samahan. Kaya kumain na rin kayo ng sitaw para kayo ay magtagal. Kalabasa, mabuti sa mata at resistensya, nagpapalinaw ng paningin para naman makapili ka ng tamang makakasama. Kamatis, puno ng bitamina, nagbibigay ng kulay at sigla para hindi maging boring ang samahan. O, diba? Kakahugot ko ng kakahugot. Nakalimutan ko na tuloy i-open yung ring light ko. Pasensya na kung madilim ha. Ayan, ngayon medyo lumiwanag na ang ating buhay. Kaya subukan nyo ng magluto ng pakbet para naman maging maliwanag ang lahat. So, tara let's start cooking. Una, ihanda po natin ang ating pan. At maglagay tayo ng oil hanggang sa ito ay uminit. Pagtapos, ilagay po natin ang garlic or nakalimutan ko yung Tagalog. Ano ba? English na ba ako? Yan. Buti pa sibuyas, hindi ko nakakalimutan. Yan. Halu-haluin lang po natin hanggang sa maging brown siya or yellow. Yun na yun. Tapos, lagyan natin ng tomato and shrimp paste or tinatawag nating alamang. Sa alamang po, unti lang po ilagay natin kasi masyadong maalat po yung alamang. Hindi po siya masarap kapag madaming alamang. At wag po natin kalimutan yung kamatis. Nung nakaraan, nakalimutan ko pong bumili ng kamatis. Akala ko kasi may kamatis pa sa rep wala na pala. Ayun, tinilagyan ko na lang ng alamang. Tapos, yung alamang sobrang alat. Kasi napadami yung lagay ko ng alamang. Kaya unti lang dapat ilagay nyo. So, ginawa ko, nilagyan ko na lang ng asukal para maano yung taste niya. Hindi siya ganun kaalat. So, okay naman. Masarap. Pasado. Kaya minsan yung natitikman yung mga pakbet na may tawag doon. Medyo matamis. Ibig sabihin, masyadong napaalat yung pakbet nila. Kaya, nilagyan nila ng asukal. Yan, pakuluan po muna natin ng 5 to 8 minutes. Alam niyo po ba, ang pakbet ay parang pag-ibig. May iba't ibang lasa. Medyo mapait, medyo matamis, maalat, pero kapag pinagsama-sama ng tama, ito ang pinakamasarap sa lahat. Diba? Kaya kayo, magluto na rin kayo ng pakbet para naman sumarap din ang inyong relasyon.
Charot! Wala akong magawa 3 to 5 minutes po, pakuluan po natin uli. Tapos, maglagay lang tayo ng kaunting magic sarap at asin. Ayan, halu-haluin. Ayan, dahil wala nga po akong pork belly, nilagyan ko na lang siya ng minced beef. Maganda po na may pork belly din. Ayan, pakuluan ng 2 minutes. At ready na! Thank you! Bye-bye!